Teka muna po at yun po'y paalala natin sa ating mga kababayan. Dito muna tayo sa ating Double B. Double B, Bantay Balik Si Eskwela. Benjo Basas ng National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition ang ating pong kasama ngayong umaga. Benjo, magandang umaga. Hello. Yes, Sir Melo, good morning po. Good morning sa lahat ng nakikinig po sa atin at nanonood. Kumusta mga teacher ngayong unang araw ng pagbabalik eskwela, Benjo? Well, maagang-maaga po kami no, sa school at kami ay excited rin no, kagaya ng ating mga bata. No? At always ready naman, gaya ng alam nating lahat, Sir Melo. Excitement at ano pa? Apprehension? May kasama bang ganon? Yes, no? Hindi naman yun nawawala. No? Dahil marami tayong mga issues no, na hindi pa po na-address, concerns ng mga teacher na hindi pa na-address. And of course, no, pati yung mga perennial problems po natin na bumubungad every time na nagbubukas tayo ng klase. Yung bang mga problema nating dati na nababawasan ba naman kahit papano, Benjo? Katulad ng... Nadadagdagan po. Opo. Jesus Maria Joseph. Nadadagdagan pa. Sa bagay, sinabi ni Secretary Angara, dahil lumalaki daw ang ating populasyon kasi. Ano ba yung mga lalong nadadagdagan ng problema sa sistema ng edukasyon natin, Benjo? Well, yung shortages po natin, no, basically, no, yung teacher shortage, no, and of course, yung classroom shortage po natin. Mataas ito, no, basa ko sa dyaryo ngayong umaga lang, sabi ng DepEd, 56,000 ang kulang na teacher. Wow. Ang classrooms po natin ay aabot ng 165,000. Nako. No, tingin ko ang presidente dito, no. So at least doon sa sinasabi at kinikilala po ng Department of Education. Alam niyo, kasi nagkaroon tayo ng ngayon no, ng surge no, doon sa enrollment. Diba, kung itong katatapos sa school year, Sir Melo, nasa 23 million lang po tayo. Ngayon 27 million po ang inaasahan no, ng ating Department of Education. Kaya medyo mataas talaga. No? Habang lumalaki ang enrollment, lumalaki din po no, yung pangangailangan natin sa mga resources. Opo, ito pala yung sinabi ni Secretary Angara sa panayam dito. Ang tanong ng Super Radio DCBB nung nakapanayam siya rito, kung atin pong tutugunan yung 165,000 na kakulangan sa classroom, ilang taon bago natin matapos yon, Secretary? Ang sagot, Mr. Basas, ang calculation namin 55 years. Diyos ko, 55 years pa pala to. Lumalaki daw yung construction cost, gasto sa pagpapagawa sa mga silid-aralan, lumalaki din daw ang ating populasyon. Medyo. Tama po no, na lumalaki po ang lahat. Pero para sumuko tayo at sabing 55 years pa bago ito ma-address, wag na lang. No? Napakahirap naman po niyan. Ano po, no? Yan ay, it's like giving up no? 55 years, no? Baka, lahat ng teacher na present ngayon, baka wala na ngayon. Wala na, no? Pagdating ng 55 years po rin. Okay. Ayan, ano po? Meron pong mga iba't ibang mga paraan at kailangan lang rin naman po talaga natin magkaroon po ng political will. No? Well, after all, hindi naman namin ito ina-attribute no, sa Department of Education dahil ang power of the purse ay nasa Kongreso. Yun. Diba? Pero napakalaki naman ng pwedeng influence ng presidente ng Pilipinas no, sa Kongreso. Maaalala mo, no, Sir Melo, pinag-usapan natin nung nakaraan dito, no, dito rin sa programa ninyo. Halimbawa, yung budget, no, nung 2025, 'di ba? Hindi nga ito sumunod no, doon sa tinatandaan ng saligang batas na dapat ibigay sa edukasyon ang pinakamataas na budget allocation. Hindi sumunod, DPWH ang sinunod nila, pinakamataas Nakalagay sa violation, opo. Nakalagay sa saligang batas 'yan. Kung di ako nagkakamali, Benjo, di ba? Tama po, no, nakalagay po 'yan sa ligang batas at dapat yan tuparin no, ng ating gobyerno. So, siguro sa ganun pong usapin po, no, doon natin po hinahamon no, yung ating Department of Education din. Kaya nga sabi po namin sa aming pahayag kahapon lamang, no, parang hindi po sapat no, yung lobby, no, effort ng DepEd no, para matugunan yung ating pangangailangan. Ano po? Kasi ang DepEd is powerful Oo. Diba? Alam mo, Sir Melo, parang nagasalita kami dito no, ng mga advocates. Diba? At sasabihin namin sa Kongreso na tuparin ninyo to, na ibigay ninyo to, diba? At sasabihin namin sa Malacanang na itong kailangan, ano po.
Pero pag ang nagsabi niyan ay yung secretary mismo ng Department of Education, no, abay mas malaki no yung chance no na ito ay mas mapakikinggan. So, yun po yung aming gusto sana no na gawin ano. Makasama natin ano yung Department of Education ano sa pangunguna po dito. Well, of course, no, we appreciate naman no, all the efforts no made by the secretary. No, nakikita naman po natin 'yan ano at sinasabi naman po natin 'yan, binabanggit naman po natin 'yan sa mga pahayag ano po no. Pero yun nga po no yung 165,000 na classroom shortage pwede naman po talaga 'yan no na matugunan ano nang hindi aabot ng 55 years no yun lang naman po ang yun naman po ang aming gusto pong sabihin. Eh, parang wala na tayong pag-asa nun. Parang defeatist yung ano na yun. Exactly, opo. 55 years, Diyos ko po, mas tumatalino pa yung AI kaysa sa atin. Di ba yun? So, ano mangyayari sa ating sistema? Ano ba ang dapat gawin ng ating gobyerno? Sinabi mo na nga na ito, lagyan ito ng, nauna sa budget ito eh. Pero bakit hindi nagagawa ito? Sa tingin nyo, Benjo, ano ang inuuna ng gobyerno natin? Ba't ganoon? Alam mo, Sir Melo, nag-file kami ng petition dyan ano, sa Supreme Court no, tungkol dyan. Ano. At ang nakikita kasi namin, ano, mas binigyan pa ng prioridad no, yung mga bagay no, na walang impact. No? Halimbawa, yung mga ayuda. Yung mga, wala naman tayong problema dun sa ayuda. No? Kailangan naman nating mga kababayan. Ano po? Pero alam mo, ano to no? Medyo hindi ito talaga dapat binibigyan ng priority at bigyan dapat din ito ng sistema no, kung mamimigay. Ang dami na ng ayuda di ba? Meron tayong IX, merong tupad, no? Yung 4-piece at least, no? May mga magagandang kwento tungkol sa 4-piece, di ba? Na nakita natin, ano? Narinig natin, ano? At marami pang iba, no? Ito, yung sinasabi ho namin, ano? Yung infrastructure, halimbawa, 'di ba, yung mga government projects no na malalaki, no, big ticket projects po, no. Ito yung binigyan ng prioridad nung nakaraan. Kaya nga ang taas ng budget ng DPWH 'di ba? So kailangan mag-shift tayo no nung focus. 'Di ba yung investment po dapat ay talagang investment sa education. Kasi everything follows no. Kapag ang mga mamamayan mo ay mahuhusay, matatalino, may critical thinking, magagaling, skilled, no, sigurado po tayo no. Walang bansa na umunlad na ang kanilang mga mamamayan ay hindi matalino. Tama. So kailangan matalino po ang ating mga mamamayan. Tama ka doon, yung competency sana natin hinuhubog 'yun, 'di ba sa eskwelahan 'yon? Tama po. Opo. So yung mga tinatawag natin na kailangan natin para magkaroon tayo ng, ang tawag nila doon ay foundational skills. Sa eskwela yun, nag-uumpisa para maging globally competitive tayo pag panahon na nagtatrabaho ang isang nakagraduate na. Di ba? Kayang-kayang makipagtagi siya ng galing sa mga taga-ibang bansa. Di ba, Benjo? Yes sir, no, yan po yan. No? In fact, kahit nga hindi pa tayo, well, ngayon kasi export quality naman kumbaga, no? Sa ating mga mamamayan, no? Pero ayan, no, mas kinakailangan na rin, no? Kasabay din yan, kinakailangan paunlarin natin din yung ating sarili, no? Yung ating sariling industriya, kung saan tayo pwedeng maging mas mahusay, di ba? Yung ating agriculture, no? Para doon din naman, no, sa food security rin naman ng ating mga mamamayan. So dugtong-dugtong po itong mga usapin na ito no, natitignan po natin ano na at dapat pong tugunan ano ng ating pamahalaan. Napaka-importante po nito para sa pagsulong natin ng ating bansa. Opo. Salamat po, Benjo, at good luck po sa inyo sa mga guro. Malaki ang ating utang na loob sa mga guro kung bakit ang ating mga estudyante po ay dapat matuto. Yung pagkatuto kasi ang ano diyan umpisa ng lahat para umunlad nga, sabi mo nga, ang ating bansa. Good morning, Benjo. Yes sir, Sir Melo. Magandang umaga at maraming salamat. Si Benjo Basas, National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition.